Papalapit na ang seleksyon para sa ika-20 rehente ng mahigit 100,000 mga scholar ng bayan sa Polytechnic University of the Philippines. Mula sa 4 na nominado, isang bagong student regent ang hihirangin at mapapabilang sa Board of Regents, ang pinakamataas na policy-making body sa pamantasan. Ako po si Iris Porciuncola, samahan ninyo akong pulsuhan ang mga opisyal na nominado sa pagkarehente dito sa Pulsuhang Harapan 2026. Simulan na natin ang 20 minutong panayam sa isa sa mga nominado, ang presidente ng College of Political Science and Public Administration Student Council, Cherry Joanna Ubani. Magandang araw po sa inyo, President Cherry. Magandang araw. Ngayon ay simulan na natin ang iyong interview sa isang kumustahan. Kumusta ka ngayon? Ano ang iyong nararamdaman ngayong panahon ng kampanya sa pagkarehente? Ayan, so far okay naman, pero nakapagod siya at some point kasi syempre, hindi siya kagaya ng student council level na campaign. Ngayon, kailangan talaga natin lumubog doon, lalo na especially na galing tayo sa main kailangan natin ilapit yung sarili natin sa other campuses natin. So, ayun, nakapagod, pero fulfilling naman hearing the concerns from, of course, especially from our campuses. Pwede bang malaman kung ilang mga campuses na ang iyong napuntahan sa iyong pangangampanya bilang student regent? Ayan, so since hindi tayo personally nakakapunta, so most of the campaign natin ay online. So as of now is pang 10 day ng kampanya. So nakaka-17 na councils na tayo. And wala po siya sa kalahati, pero malaking number na siya kung totoosin kasi out of 42, 17 na. But of course, yung remaining 5 days din natin is mas lalo pa natin yun i-exhaust, kumbaga, para maabot pa yung other hindi pa natin naaabot na mga concern. President Cherry, nais ko lang pong malaman, sa lahat kasi ng mga nominado, ikaw lamang ang hindi bahagi ng political organization na Samasa PUP. Instead, ikaw ay bahagi ng Sinagtala Coalition of Student Leaders. Pwede ba naming mas makilala pa ang iyong political affiliation at ano sa tingin mo ang kaibahan o maihatid ninyong bago sa mga scholar ng bayan? Ayan, since actually di ko naman nakikita yung political affiliation as pagkakaiba naming 4 na nominado. Kasi pinaglalaban namin dito is yung representation namin sa student body. And of course, coming from the independent coalition during the student council election, iba't ibang tao yung kasama ko sa coalition namin sa CPSPA at iba-iba yung pananaw namin. Pero at the end of the day, yung representation kasi namin as a coalition, it's more of about kung ano yung ipinaglalaban namin, kung ano yung mga advokasya namin, at kung ano talaga yung of course, pino-forward namin sa student body. So, pagdating sa pagkakaiba ko sa tatlong nominado, actually, knowing them, parang wala naman kasi yung pagkakaiba kasi is na-define siya ng student body na kung sino yung pinagsisilbihan namin, and not entirely kami yung makakapag-define nun on our parts. Ngunit, nais ko lang malaman at ang iyong honest answer dito, may tension ba sa pagitan ng iyong partido at ng Samasa PUP? Personally, wala akong nakikitang tension as of now kasi some of the Samasa naman ay nakikita ko rin na sumusuporta sa amin, sa team ko, and same as the part of the team ng Sinagtala. Though hindi ko kasi some of my team kasi ngayon is, of course, iba't iba rin yung pinanggalingan. So, yung suporta kasi na nanggagaling din sa mga estudyante at saka sa mga political affiliation kasi is, of course, yung suporta na yon nakita na nila all throughout kasi almost 7 months na sa konseho. Alam na nila kung paano magtrabaho yung mga naihalal. So, nagkaroon na ng political na pagbabago rin doon sa kung ano yung pagtingin natin noong student council election and then ngayon for the student regents. President Cherry, ikaw at ang kasalukuyang SR na si Troy Cabangon ay nanggaling sa parehong kolehiyo sa CPSPA. Do you feel any pressure about it? Pressure? Actually, no. Kasi nung tumakbo ako as student council president, never
pumasok sa utak ko na maging student regent. So, yung pressure kasi na kung sasabihin kong nape-pressure ako, it means that kailangan kong patunayan yung sarili ko, kailangan kong tanggapin yung hamon na yun dahil yung sinundan ko ay nasa mataas sa posisyon. Pero kasi hindi yun naging rason, hindi yun yung pinaka naging rason kung bakit ko tinanggap yung nomination na to. All throughout the 7 months working inside the student council, of course, mas doon kasi nabuo yung type of leader, yung type of individuality rin ng, of course, ng sarili ko sa kung ano yung hinaharap ko ngayon. So, in terms of pressure, siguro hindi siya pressure na kailangan ko siyang sundan. Siguro, ang pressure is that kailangan mas mapatunayan pa sa mga estudyante kung ano yung ipinakita niya, and then yung susunod sa kanya is that kailangan mas, of course, ma-maintain yun or mas mahigitan pa yung ginawa ng ating kasalukuyang rehente. At dahil nabanggit na rin naman natin si SR Cabangon, sa tingin mo ba ay naging maayos ang kanyang pamumuno bilang SR? At kung mayroon siyang hindi pa nagagawa o napagtutuunan ng pansin, ano sa tingin mo yun? Okay. Usapang doon tayo sa, of course, sobrang ganda nung nagawang pamumuno ni SR Troy. I think isa rin sa rason nun ay directly kasi from the same college kami, nakikita ko yung mga updates niya. Constant kasi yung updates niya sa student body. Kapag merong mga desisyon mula sa Board of Regent, nakikita ko siya agad. And of course, nakikita agad siya ng student body rin. So, maganda yung pamumuno, maganda yung type of transparency na yon mula kay SR Troy. And siguro doon sa katanungan na kung ano pa yung kailangan, kung ano ba yung kailangan idagdag, during the, of course, yung mga campus connect natin, siguro magbe-base na lang din ako doon sa mga naging campaign, yung mga nakampanya ko ng campuses. So, maganda yung campus connect na isinagawa ng ating kasalukuyang rehente. Pero some of the concerns ay, of course, na-erase nila yung mga concerns nila, yung mga campuses. Pero what's next? Right after that consultation. So, I want that, of course, yung concern from the campuses, gusto ko mas mapalalim pa yung usapan ng consultation na hindi siya matatapos lang sa consultation at kailangan ng mga campuses natin na patuloy pang, of course, mag-antay ng follow-up at kung ano na yung nangyayari doon sa specific matter or concern na, of course, ipinarating nila mula sa rehente. So, isa yon sa gusto kong mabago. Kailangan, actually hindi siya mabago, more of mas strengthen yung consultation into a more, of course, informed din yung student body at alam nung of course, nagbigay ng hinaing, alam nila kung nasaan na yung mga konsultasyon na, of course, ibinigay nila sa rehente o representasyon ng mga estudyante. President Cherry, sa post ng CPSPA Facebook page, nakalagay doon o nakasala doon na kayo po ay naghain ng leave of absence sa pagkapangulo para mag-focus sa SR election. Ngayon po ang tanong ko, how can you ensure na mamamanage mo ang time mo kung sa panahon ngayon na ikaw ay tumatakbo bilang SR, naglowa ka sa pagkapangulo sa CPSPAS? Ayan. So, yung logo ko kasi, it's hindi siya dahil wala akong commitment for the CPSPA body. So, for the context of the LOA, naglowa ako dahil kasalukuyang nagsasagawa ng SR Watch, ang CPSPA Student Council. And personally, ay ayokong ma-involve doon sa isinasagawang SR Watch dahil kagaya nung nabanggit ko noong acceptance ko sa acceptance ko sa opisyal na nominado, gusto ko namang galing sa student body ng CPSPA ang mapipiling susunod na rehente. So, kahit ako ang representasyon ng CPSPA, mahalaga na yung ginagawang SR Watch ngayon ng CPSPA ay doon pa rin manggagaling sa boto ng sangka-estudyantehan ng mga lingkod bayan ang aking iboboto sa paparating na, of course, ating convention. So, ang LOA ko ay hindi
dahil wala akong commitment for the student body. Well, in fact, up until now, yung mga responsibilities ko na hindi ko talaga pwedeng ipasa totally kasi it's a presidential duty, ay ginagawa ko pa rin since part yun ng resolution ng LOA na authorize ako na gawin yung specific trabaho na yon. Pero yung usapang LOA is that ay gusto ko lang na mapalinaw din sa CPSPA community na wala akong ginagawang any involvement regarding sa sinasagawang SR Watch ng executive board. And aside from that, kahit hindi parte na, of course, ng any rule ng anak na maglowa ang kasalukuyang presidente, gusto ko lang iwasan ng conflict of interest. And part of it is, of course, yung transparency na rin na kailangan natin isagawa yung isang specific na bagay na iginagawa, dapat talagang gawin ng isang konseho. At ayun ay parte yung ginagawa ngayong SR Watch ng CPSPA Student Council. Batay naman sa aming pag-aanalisa sa iyong vision paper, ang inyong mga plano ay nakatuon lamang sa loob ng pamantasan. Your 4 pillars mentioned about democratizing university decision-making, protecting the rights of students, student growth, and future building in PUP. Mayroon ba itong dahilan o sa tingin mo ba ay dapat na ituon lamang ng OSR ang mga issue sa loob ng pamantasan at bakit? Ayan. So, regarding sa vision paper, of course, ang vision paper natin is na yung 4 na pillars natin is connected siya doon sa, of course, yung mga pang-outside na laban din natin. So, meron tayong mga representation, meron tayong usapan regarding sa academic welfare. Lahat ng to kasi, yung mga laban natin sa loob ng pamantasan ay nakadikit sa kung ano yung ipinaglalaban din natin sa labas ng pamantasan. So, of course, sadya yung ginawa nating vision paper kasi gusto kong magsimula sa loob ng PUP yung pagbabago. Kaya, I want to envision PUP na nagsisimula yung pagbabago inside yung micro level natin. And of course, akadikit nun yung laban natin sa labas. Kaya yung kung ano yung pinaglalaban natin sa loob ng pamantasan na nakadikit sa labas ng pamantasan, lahat ng ito ay interconnected at meron of course intersectionality na kung saan nakatuon din sa kung ano yung specific na issue na dapat natin ipaglaban, hindi lang sa loob kundi sa labas ng pamantasan. What are specific actions naman or program to ensure na may isa sa katuparan ang nakasaad sa inyong vision paper, ang commitment number 9, sectoral inclusion and equity, which includes student athletes and student publications na ilan sa mga focus sectors nito. And can you explain further kung ano po ang layunin ng commitment na ito? Ayan, so for commitment 9 kasi, kagaya ng binanggit ko during the consultation, since this question is actually one of the top questions na tinatanong during the campaign. So, mahalaga kasi yung laban ng different sectors natin kasi sa kasalukuyang issue sa loob ng pamantasan, sila yung hindi napagtutuunan ng pansin. Yung mga student athletes natin na hanggang ngayon walang maayos na pondo, yung mga dorms nila, nakikita naman natin kung ano yung kasalukuyan na kalagayan nila, as well as yung ating mga student publications. Of course, as we all know, yung some of the student publications ay hindi accredited or yung pinaka-problema is walang enough na pondo para, of course, magsagawa ng mga kailangan gawin ng isang publication. And part of the sectoral din na binanggit ko sa commitment 9 is yung working students natin and part of it yung mga student leaders natin. So, ang part na to, ng commitment na to is, of course, magkaroon tayo ng regular dialogue with them. I know that consultation dialogue is, of course, paulit-ulit siya na parang, eto na lang ba yung kayang gawin ng susunod ng mga mauupong leader estudyante. Pero kasi ako naniniwala ako na hindi tayo makakabuo ng isang solusyon kung wala tayong mismo nung ebidensya or nung data na kailangan natin gawin para magdunsad ng isang polisiya o ng isang aktibidad na kung saan yung mga bagay na to ay kailangan supported by enough number. Of course, yung data natin, part yon. And aside from the data kasi, kailangan evidence-informed din. Yung hindi lang tayong mga gumagawa ng polisiya, kundi alam dapat ng mga ginagawa natin ng polisiya kung about saan yung mga inilulunsad natin at kung ano yung mga bagay na kailangan pa natin baguhin doon sa sistema na, of course, umiikot sa loob din ng different sectors natin. So do you think it is enough yung consultation and dialogue lang or tingin mo may iba pa dapat sunod na hakbang na gagawin?
Ayan, hindi siya enough. So, technically, hindi siya enough. That's why, importante doon sa, nakalagay din sa vision paper ko, yung mga approaches na kailangan gawin right after the consultation. So, what specific reform kailangan gawin natin? Right after the reform ba, matatapos na lang ba sa papel, sa technicalities lahat ng bagay? And part of the technicalities kasi, kailangan yung specific action, kailangan siya mangyari. And then, right after the action, Sorry, puputulin lang po kita. Ano kayang specific actions yung dapat natin gawin? ayan, so for the specific action, kailangan natin bumuo ng isang polisiya na umiikot doon sa kinakailangan ng specific na sector. So, iba-iba yung pangangailangan ng mga sektor natin. Kagaya sa mga working students natin, kailangan ng mga working students natin ng enough na polisiya or enough na inisyatiba na kung saan may intindihan or na kung saan umiikot doon sa pangangailangan nila na bilang estudyante at bilang of course nagtatrabaho din. At sa usapin naman of course ng ating different sectors pa, of course iba-iba yung pangangailangan natin na kailangan pang makuha or mag-gather from them. Of course, part of it is yung pagtatanong din natin and of course, hindi kasi tayo bumubuo ng isang rekomendasyon o ng isang polisiya nang walang sabi yung mismong nasasakupan. Kaya importante na hindi ko siya masasagot on my own. Kailangan it's a collective decision, collective hinaeng from the students and collective policy recommendation. Ngayon, less than 5 minutes na lang natitira at ilalaan po natin yun sa mga cue cards na narito. Pipili po kayo, sabihin nyo ng number at aking babasahin kung ano yung nakasulat dyan at hihingan ka ng pananaw o kung ano mang masasabi mo sa mga issue na ito. 12. Number 12. Ano ang masasabi mo sa lowering age of criminal liability? Ayan, so yung lowering age of criminal liability, hindi kasi talaga siya dapat. Kasi yung mga nangyayari ngayon sa kasalukuyang issue, lalo na yung mga shooting incidents natin, yung mga, of course, yung mga bata na directly involved doon sa incident. Kasi naniniwala ako na yung ginagawang krimen ng mga ng mga nasa edad na to, yung mga menor de edad na to, malaki kasi yung epekto nun sa kung anong environment yung meron sa paligid nila. And nakaka-apekto siya in a way na, of course, hindi sana siya magagawa ng isang menor de edad, hindi dapat siya aksyon ng isang menor de edad kung of course maayos yung paligid niya, maayos yung kung ano yung kinalakihan niya at kung sino-sino yung mga kasama niya doon sa kinalakihan niya. Thanks, Summer, please. Okay, number 7. Number 7. Number 7. Ano masabi mo sa INC Surprise Ride? Ayan, actually, since I'm an intern ngayon, sobrang laking gambala nung ginawa nila kasi yung traffic pa lang sa, of course, yung meron tayo ngayon sa Pilipinas, sobrang laking concern na ng traffic. And then yung ginawa nila is that parang sobra siyang binigla na yung taong bayan na kung saan hindi rin nakaspecific kung ano yung dahilan ng pagrarally nila, no? Lalo na nung unang araw kasi parang umusbong lang siya, biglang merong ganitong nangyayari sa EDSA. So, yung ginawa ng INC na to, ang masasabi ko doon ay walang enough na basihan or meron lang silang pinaglalaban na isang politiko, na specific na politiko na kung saan yung politiko na to ay gusto lang nilang ipaglaban sa kung ano yung kaso na inihahain sa kanya na kung saan guilty rin naman yung specific na politiko na to. And hindi ko maintindihan kung bakit kailangan natin dumating sa punto na yung pagrarally nila, lalo na ngayon yung of course meron tayong mga ipinaglalaban. Never naging mali ang pagrarally. Pero ang ginawa ng INC, yung ginawa nilang way, ginawa nilang pambigla rin sa taong bayan ay hindi siya karapat-dapat din na hindi siya ginagawa ng mga other groups formations natin So, I just don't get the point na kapag sila yung gumagawa, bakit parang tama, pero kapag iba yung gumagawa, para sa kanila is hindi tama. I think kaso pa ang natitirang minuto para po pumili ng sumunod na issue. Number 8. Number 8, urban and rural militarization. Ayan, so yung militarization kasi,
Of course, sa usapin ng militarization, lalo na ngayon, marami tayong mga concern na kung saan hindi karamihan doon sa militarisasyon natin ay hindi maayos yung sistema na kung ano yung ginagawa, and then hindi malinaw kung para saan yung adhikain na to. So, kailangan may malinaw din. And then, as of now kasi, if sobrang gulo nung nangyayari din sa paligid natin, kung nakaka-apekto siya doon sa, of course, kind of delivery din. And then yung militarization kasi, una pa lang is that, of course, kapag papakinggan natin siya, hindi talaga siya tama in a way na hindi maayos or hindi konkreto rin kung ano yung nakasaad or kung ano yung ginagawa rin sa, of course, sa specific na location or sa specific na usapin ng rural and urban. So, Ngayon naman, bibigyan ka namin ng 1 minuto para sagutin ang huling katanungan. At ang katanungang iyon ay, bakit ikaw ang karapat-dapat na maging susunod na rehente ng mga mag-aaral sa PIU? ayan. So, magandang araw ulit sa lahat. So, pagiging isang rehente ay ipinaglalaban hindi lamang ang boses ng mga estudyante, kundi kung ano ang mga hinaing, kung ano ang mga hinahamon sa atin ng sangka-estudyantehan. At ang pinakamahalagang laban natin ngayon ay ipaglaban ang ating mga, of course, hindi lang sa ating main campus, but our other campuses. Karamihan sa ating campuses ay nakakaranas ng red tagging, nakakaranas ng admin intervention, at kailangan nila ng iisang rehente, kailangan nila ng susunod na rehente na papakinggan ang mga dulong na ito, at ang rehenteng ito ay ang magsisilbing boses nila sa Board of Regents na magdadala ng lahat ng laban ng hindi lamang iisang kolehiyo o iisang campus, kundi ng lahat ng scholar ng bayan. Maraming salamat, President Cherry. Natapos na natin ang 20 minutong panayam kay Cherry Joanna Ubani, Pangulo ng College of Political Science and Public Administration Student Council. Siya na nga kaya ang susunod na rehenteng kakatawan sa libo-libong scholar ng bayan ng pamantasan. Muli, ako si Iris Porcion Cola. Ito ang Pulsuhang Harapan 2026.